Magandang araw sa lahat ng taong bayan na konta sa katiwalian at mga supporters na vloggers, lalo na ang mga Banateros Brothers. Siyempre kasama na ang Igorot Warriors International members at mga supporters. Mga kababayan, muling naglabas ng pahayag at saloobin itong si dating Bucor Chief General Gerald Bantag. Isa sa mga nabanggit niya sa kanyang emosyonal na mensahe ay ang pagkadismaya sa ating gobyerno, kung saan ay tila nakukulangan siya sa aksyon at pananahimik ni PBBM kaugnay sa mga pagpuna at pagkakamali ng kanyang gabinete, partikular ang pamunuan ng Department of Justice. Sino pa kaya ang maaaring hingan ng saklolo? Alam din natin na ang mga kumukontra sa kalokohan nilang masasama ay pinagtutulungan ng mga sakim sa kapangyarihan. Samantala, naglabas na ng desisyon ang ombudsman kaugnay sa kasong isinampah ng kampo ni General Bantag sa pamunuan ng DOJ at Bucor, kung saan ay ibinasura na ito dahil sa kawalan ng probable cause, at ito ang isiniwalat ni General Macanas sa kanyang vlog at nakalap na impormasyon. Ready na ba kayo malaman ang resulta? The criminal cases were dismissed for lack of probable cause, while the administrative cases were junked for want of substantial evidence. Ano ang masasabi mo dito, kabayan, matapos na ibasura ng ombudsman ang mga kasong isinampa sa kanilang tanggapan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Magandang araw sa lahat ng taong bayan na konta sa katiwalian at mga supporters na vloggers, lalo na ang mga Banateros Brothers. Siyempre kasama na ang Igorot Warriors International members at mga supporters. Ngayon, alam na natin na laganap ang korupsyon sa gobyerno. Pero ang karaingan ng kahirapan at kagutuman ng majority ng Pilipinong hikahos sa buhay ay hindi naririnig at nagbibingi-bingihan ang kinauukulan ng mga taong inaasahan ng taong bayan na dapat nilang sumbungan, katulad ng mga politiko. Dahil ba mismong ang gobyerno ang kanilang inirereklamo? Dahil ba ang mga sindikato ay konektado mismo sa gobyerno? Nako, parang alam ko yun . Bakit nagkakaroon ng ganitong mga katanungan? Dahil sa dami ng kapalpakan ng kanyang mga nasasakupan ang gobyernong ito. Kaya tayo nakakarinig ng mga ganito at ganitong mga reklamo at wala naman tayong naririnig na pagwawasto o corrective measures ang pinaka-pangulo natin. Nako po, at alam ito ng taong bayan. Nako. Sino pa kaya ang maaaring hingan ng saklolo? Alam din natin na ang mga kumukontra sa kalokohan nilang masasama ay pinagtutulungan ng mga sakim sa kapangyarihan. Naku. Kung titig ng mabuti ay nasa bingit na ng digmaan ang Pilipinas. Pero ang kasalukuyang gobyerno, mga sindikato, mga politiko ay nagpapasasa sa kaban ng bayan. Naku. Imbis na maghanda. Sino na ngayon ang aasahan nila
tayo. Sino na ang kanilang malalapitan? Saan tayo lalapit? Kanino tayo lalapit? Naku po. Kaya nga, minsan, panalangin na lang natin, sabi natin ay, "Oh, Ama, Mm. makinig ka sana Mm. sa mga hinaing ng iyong mga hinirang Mm. at ng taong bayan. Mm. Saklolohan mo po kami sa mga kalaban. Mm. Ikaw po lamang ang aming sandigan, Mm. aming Ama." Naku po, alam nyo, malalim itong banat ho ni Bantag. Eto, paliwanag lang ho natin, mga kababayan. Napaka-importante ho nito. Kasi marami ho sa atin. Alam mo, nagulat ako sa kanyang mensahe dahil ang ending niya ay isang munting panalangin. Napaka-lalim, di ba? Pero gayunpaman, meron siyang sinabi sa dulo, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya, alam mo, kung maaari lang sana, maipasok natin sa Senado ito si Bantag. Hindi ako nagbibiro, Walang pera yung mama. Actually, nung in-interview namin siya, tinanong namin yan. Sabi niya, paano naman ako papasok dyan? Wala naman akong pera. As in, wala. Tapos nagtatago pa nga siya. Hindi ko nga alam kung saan siya. Diba? Sana lang, suportahan ninyo kung sakasakali. At siguro, ewan ko kung paano gagawin yun. Pero, sa akin, kailangan gumalaw ng mga mamamayan. Hindi lang ako, hindi lang ang Banateros, hindi si Coach Oli, hindi lang si Boss Dada, hindi lang si Jojo. Kayo mismo, kayo mismo kailangan ipakalat nyo yung katotohanan. Pag-usapan natin ngayon yung desisyon ng Ombudsman sa criminal and administrative case filed by DG Bantag against Secretary Rimulya and General Katapang noong January. In connection ito sa pagkamatay ni Percy Lapid at June Villamor. So, inakusahan ang kampo ni DG Bantag na ang tunay na mastermind ay walang iba kundi si Secretary Rimulya. So, yun, criminal complaint yun. And then, administrative complaint, yung sumbong ni DG Bantag is masuspend sina Katapang at Rimulya habang iniimbestigan pa sa kaso. That was January. So, October, 10 months. Meron na pong resulta. Ito po, lamang ngayon sa mga mainstream media, sa Rappler News ito. So panalo ba sa kaso ng ating DG Bantag? Masuspend na ba si Katapang and Rimulya? Mapailan ba sila ng criminal charges sa pagkamatay ni Percy Lapid and June Villamor? Ito po, may order na po. Order dated May 16, 2023, but made public only on Friday. Kahapon lang, October 27. Ready na ba kayo malaman ang resulta? The criminal cases were dismissed for lack of probable cause, while the administrative cases were junked for want of substantial evidence. So, yun po. Medyo masakit na tanggapin. Kasi inaasahan ko na sana maging resulta is pabor sa reklamo ng ating DG Bantag. Kaya lang, ito na nga. Both cases are dismissed. Wala na. I think
baka pwede pang mag-appeal ang motion for reconsideration ang kampo ni DG Bantag through his lawyers. Kung hindi na mag-appeal, wala na. So, ako medyo nadismaya ako. So, ang labanan na ngayon is labanan ng hide and seek. Nagtatago ang ating DG Bantag, hinahanap naman siya ng government forces. At ito, ngayon ko lang maiskutan ito, sa latest interview ng Banatero Brothers kay DG Bantag, nabanggit po ng ating minamahal na DG na may police colonel, yung isa Colonel Marantan at may isa pang colonel. Na yun na yung hindi na tracking team o tracker team ang tawag, kundi assassination team. According to DG Bantag, ang order sa grupo ng police operatives na ito is iligpit na ang ating DG. I don't know kung how true. Kaya lang, pinag-iisipan ko, ang dami ng kahihiyan na natanggap ni Secretary Boying dahil dito kay DG Bantag. Hopefully, sa pagtatago-tago ni DG Bantag, nasa lugar siya na maraming nagsusuporta sa kanya. Huwag niyong tanungin nasaan ang DG Bantag. Hindi ko alam. Mas mabuti yung hindi natin alam kung nasaan siya. Okay? But I believe kung nasaan man siya ngayon, nasa safety nga lugar siya at marami ang sumusuporta sa kanya. Kaya hanggang ngayon, wala pa ring magawa si Boying sa kanya.